Naging mainit ang batuhan ng katanungan at kasagutan sa nangyaring open forum sa SSS Stakeholders Forum na ginanap sa Tarlac City noong April 2, 2024. Halika mga ka-vlog sa ating tutunghayan ang iba't ibang issues na kinakaharap ng SSS at kung paano nila ito nire-resolba. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. Ayun, kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. So heto na nga mga ka-vlogs, no, katatapos lamang na ginanap itong pangalawang SSS Stakeholders Forum the last day April 2, 2024. So narito po tutunghayan natin ang eksenang ito sa open forum kung saan merong mga binabatong mga katanungan, mga issue at problema. Ang mga dumalo doon sa forum na yon na sinagot mismo ng SSS President Rolando Ledesma Makasait kasama ang mga SSS executives. So babala lamang po dahil medyo mahaba ang video na to, no? Pero I'm sure, no? Sisiguraduhin ko sa inyo na ma-enjoy nyo, tapusin nyo po ang kabuang video kahit mahaba ito dahil marami kayong matutunan at malalaman nyo talaga ang mga iba't ibang problema na kinakaharap ni SSS, no? At paano nila ito nire-resolba mga ka-vlogs. Kaya sit back and relax. Narito na po ang kabuang open forum. Ma'am, ang tanong ko lang po, paano po yung meron na pong SSS or yung meron na pong SSS number, tapos at the same time may employer po? Hello, magandang umaga po. So kung ikaw ay dati ng SSS member, no, meron kang employer, tapos nawala ka na ng employer, ay ba ibig ko sabihin? So ano yung problema mo? Sir, hindi po ba magkakaroon ng conflict, sir? Yung SSS, pag kumuha isang manggagawa ng SSS number, ayan na ang SSS number niya sa buong buhay niya. So hindi kayo dapat kukuha ng isa pa. Dahil pag yung hinulugan nyo ang SSS nyo sa ibang numero, liliit yung hulog mo. So doon sa mga gumamit ng dalawang SSS number, ngayon bago pa kayo magretiro o magkaroon ng mga sakuna, pagsamahin nyo na po yung contribution nyo sa ilalim ng isang SSS number po. Dahil sa mas mahabang paghuhulog, mas malaking benepisyo ang makukuha nyo sa SSS. Ako pong magtatanong. Actually po, Tapusin lang po na. Sir, pensioner na po ako ng SSS. Kaya lang po ang itatanong ko, kasi po dati, empleyado ako ng Pepsi Cola, mababa po yung contribution ko sa Pepsi. Hindi, Pagkatapos po, dumating ang panahon, nag-abroad po ako, sinagat ko po yung ano ko dun sa yung contribution ko. Ngayon po, nung nag-pension na ako, bakit po ang baba nung nako ako? Dahil kasi kinumpute po nila dun sa naunang bayad ko. Yung napakalaking inulog ko nung nasa abroad ako, wala rin nung ano, kumbaga sa ano hindi po lumaki. Yun lamang po. Thank you, magandang umaga po. Sir, check po natin yon kasi ang atin hong pension, ang computation po nun base sa pinaka-recent na hulog po ninyo. So kung posted mo yung contribution sa bilang OFW, once a member ho kasi, always a member, lifetime membership po yan. Kahit ho nagpaiba-iba ho kayo ng payer type, dati employed, naging self-employed, naging OFW, isa lang ho ang magiging computation mo ng pension mo. Meron po tayo sa likod ho dyan, sir. Pasilip po natin kung
na-check na yung hulog ho niya bilang OFW, kung yan ho yung huli niyong hulog sa SSS, at sabi niyo nasa mataas ho yan, yun ho ang naging basis ho ng computation ng pensions. Madam, before, wait. Madam, Ang reklamo ninyo, maliit ang pension ninyo, no? O, sino yung in charge dyan sa likod? Sino yung in charge dyan sa likod? Sir, pumunta kayo doon, may computer doon. Who's the manager? Marie, who's the manager of SSS? Punta po kayo doon, sir. Bako-compute ko yung pension nyo ulit, ha? Gusto ko maging masaya kayo. Ayun. Alam niyo po, pagkasama ako po, marami akong dalang computer doon sa likod. Sir, para maging masaya kayo, sir, i-correct niyo yung pension niyo. Kung nagkamali sila, sir, ipapa-refund ko kaagad, ha? ako po si Candido Taniedo, Barangay Bacolong, Kagawad po. Sir, sa SSS po, dahil matagal po akong company representative ng Talon General Hospital, almost 30 years. Kasalukuyan po ngayon, nagpe-pension po ako. Pero po yung SS ng Branch Sarlac, mababait po yung mga empleyado dyan. Dahil po matagal po akong nagtrabaho, dahil ito po, nakikinabang na po ako sa SSS ngayon. Nagpe-pension na po ako. At talong ko lang po sana, yung binigay na 2,000, yung 2,000 po sa pension, nabigay na po. Itanong ko lang sana, sir, kung kailan po pwedeng ibigay yung 1,000 na dagdag pension. Kasi po, nagme-maintenance na po ako ngayon. Kaya, sir, yun lang po. Maraming po salamat. Alam niyo po, sasagutin ko yan, bababa ako para makita niyo yung sinseridad ko. Yang 1,000 pensyon dagdag. Pwede ko po explica sa inyo. Kailangan po nakikita niyo yung mukha ko kasi po masyadong controversial yan eh. Saan po yung tanong niyo? Kayo po ba yun? Alam niyo po, ako po, adapted po ako ng Tarlac. Hindi po ako politiko, hindi po ako bolero. Ako po magsasabi ng yung kung ano sa tingin ko ang tama, okay? Para maintindihan po ninyo lahat. Alam niyo po, ang SSS may 3.5 million pensionado. 3.5 million katao tumatanggap ng pensyon sa SSS. Okay? Klaro? Klaro na. Alam niyo po, pag binigyan ko po kayo ng 1,000 po, 3.5 million times 1,000 po pesos. At 3.5 billion po buwan-buwan ang lalabas ng pera sa SSS. 3.5 billion. In 12 months, sa 12 buwan po, 42 billion pesos po ang ilalabas na pera ng SSS para po dahil lang doon sa 1,000. Okay? Ako po ay presidente ng SSS. Alam niyo po, gustong-gusto ko ibigay yun. Kaya lang po, alam niyo, 42 billion po. Sana po intindihin ninyo. Kailangan balansehin ko ang financial health, yung pera ng SSS po para sa kinabukasan. Kasi po may kinabukasan pa. So pinag-aaralan ko po ng mabuti yan. Ha? Pero kung kaya ko po yan, pangako ko po sa inyo, gagawin ko. Binabalanse ko talaga. Okay? Kaya po para naintindihan talaga ninyo po ang sitwasyon. Kasi po marami nagsasabi po sa akin yung 1,000 napakaliit, pinagkakait ko pa. Diba? Pero po tandaan nyo, 1,000 sa 3.5 million na pensionado. 3.5
billion, B po as in boy, billion piso, buwan-buwan ang ibabayad ko. 42 billion po ang lumalabas sa SSS sa isang taon. So, kailangan pag-aralan ko talaga. Naintindihan nyo ngayon po, ha? Kasi po, importante matutuloy ang SSS, ha? Sana po, naintindihan nyo yung sitwasyon ko, ha? Salamat talaga po. Salamat talaga. Oh, next question. Hello po sir. Good afternoon po. Oh, go. Jason, Alam nyo, para makising kayo, may listahan ba kung sino nandito? Ira-raffle ko kaya muna kayo para makising kayo. Gusto nyo ng raffle? Ha? Gusto nyo ng raffle? O, paano ko ira-raffle? Ihanda nyo para makising lahat. Kasi parang inaantok eh. Ha? O, sige, tanong. O, ihanda nyo ngayon raffle. Paano ko mag-raffle? Bigyan mo matik 3,000. O, next question. Alam niyo po, hindi ako politiko. Ang mga in-law ko lang ang politiko. O, tanong. Galing po ng Barangay Mangulago, Bayan ng Victoria, Jason Manalastas po. Ang biyanan ko, tiga Victoria, pare. Okay po. Sir, ang tatanong ko lang po yung sa amnesty about dun sa mga loan, kung magkakaroon ba tayo ng amnesty. Anong klaseng amnesty? Basta hiningi ng tiga-Tarlac, may amnesty kagad. Anong amnesty mo? Walang penalty, wala na. Ano pa? Ano pang amnesty gusto mo? Yan lang po. Salamat po. Basta, si EBP Bolt, wala ng penalty, ha? Ano pang amnesty gusto mo? Basta bayad na kayo utang. Yung mga employer dito, saan yung mga employer dito? Kung nangolekta kayo at hindi nyo pa ni-remit sa SSS, okay? Pupunta lang kayo sa manager. I-prove nyo lang na medyo nahirapan kayo sa negosyo ninyo noong panahon ng COVID. I-waive ko rin yung penalty ninyo, pati kayo kasama. Bolt, okay ba yun? Okay yun, di ba? Basta tiga-Tarlac, i-waive ko rin. Bolt, gusto ko marinig kung pwede. Katulad na sabi ni Pangulong Rolly, yung mga nagkaroon ng mga lugi sa kanilang mga negosyo at hindi nakapagbayad ng SSS o hindi nakapag-remit ng mga inutang sa SSS, kayo po ay pwedeng mag-apply ng condonation. Pumunta po kayo dun sa opisina sa Tarlac at pagtitignan po, pag napakita nyo talaga kayo nalugi, kayo po ay pagbibigyan ng condonation. Ang babayaran nyo lang po yung principal contribution at wala pong penalty. Ayan na. Ano pang gusto nyo marinig? Basta tiga-Tarlac, gagawin ko. Next question. Ano pa? Hello, sir. Sir, from Barangay Malwit, Victoria, Tarlac. Ang tanong ko po, sir, sa kami mga senior na may mga kapitan dyan na senior at mga kagawad, hindi na to kami pwede mag-member. Paano ba yun, sir? Wala bang amnesty sa mga ganon? Mga senior citizen po, na barangay official. Hindi kayo pwede mag-membro? Pwede pa po kami mag-member? Ganito. Yung mga, ito po batas. Alam nyo po, maraming mga batas na kailangan sundan ko. Hindi naman ako congressman, so hindi ko pwede palitan yung batas, tama? Sa batas po, basta wala pa kayo 60 years old, halimbawa, 59 years old kayo po, and 11 months, pwede pa po kayo magmiyembro. Pero pagka umabot na kayo ng 60 po, hindi na pwede. Pero, pag nagbayad kayo dati ng SSS, nagbayad kayo, kahit 60 na kayo, pwede nyo ituloy yun hanggang umabot sa 120 bayad. Okay? Klaro, ulitin ko ha, kung hindi kayo membro ni minsan, hindi kayo nagbayad, 60 na kayo, pasensya na. Sabi ng batas, hindi na pwede. Pero,
Kung nagbayad kayo dati, kahit minsan lang, kahit 60 na kayo, 61, 62, pwede nyo ituloy yun. Okay? Ngayon, marami sa inyo dito, miyembro, na hindi na kayo nagbayad. Gusto nyong malaman yung records nyo? Alam nyo po, pag presidente ng SSS naglalakad, maraming alalay. Lahat yun mga alalay ko, nakaupo doon, may computer doon, pwede nyo nang i-check. Pwede nyo nang i-check yung records nyo para pwede nyo na simulan ulit ang pagbayad. Okay? Klaro na? Klaro? Klaro ha? Klaro? Halimbawa sir, kami puro baguhan pa lang. Baguhan, gustong pumasok. Pwede sir, sa isang taon, pwedeng minsanan lang ibayad. Kung maraming pera tulad nyo sir. Okay. Halimbawa, Enero, gusto nyo magbayad 12 buwan. So, 570 pesos minimum yon times 12. Diba? So, 6,840. Dahil sa Tarlac, ito, pwede. Magbayad kayo day 1, 6,840. Pwede, uunahan ko yan sa Tarlac. Pwede yan? EPP Agas? Advance, ano ba? Bali, advance contribution. 1 year. 1 year. Pwede. Pwede po. Pwede. Pero unahan ko yan dito sa Tarlac dahil nga kay Governor Susan, aawain ako niyan pag hindi ko pinayagan. Alam nyo, para magising kayo, bibigyan ko to, nag-raffle ako na mga pangalan, di ko kilala ha. No, choose all. Sabi sa akin, choose one. Sabi ko, choose. Second, choose one. Sino? 1,000 pesos galing sa akin. Number one, you read it. You said what? Randomly, PCO got this and he chose number 1. That's July Santos. July, puntahan niyo siya. Bibigyan ka na 1,000 para magising kayo. Ito. Kasi walang nagigising eh. Number 1 also, Jolly Fernandez. Question muna, tas raffle ulit. Question sir ito. Clarification sa process ng pag-settle ng loans na ma-waive ang interest. Paano po ang process? Yung proseso, alam niyo po yung proseso, basta ako po, presidente ako, inuutos ko na lang, sila na ako nag-asikaso kung paano pag-waive si SVP Doktoro. Yan po, Senior Vice President yan. Yung mga yan po, alam niyo ba, pag nasa head office, hindi nyo nakakausap pa nga yan. Ako, presidente, mas mabilis pa yan mga yan. Ang susungit pa minsan-minsan. Hindi, mahal ko sila. Mahal ko mga yan. Ma'am, Normin. So yun ang process ng ating donation ng loans. Mag-a-apply lang ho kayo ng Conso loan. So yun ho sa Conso loan, lahat ho ng mga existing na loans ninyo pagsasamahin. And at the same time, i-waive po yung penalties. So matatanggal ho lahat ng mga penalties. Ang kailangan na lang mabayaran is yung principal and the interest. And napakasimple lang ho ng mag-apply ng Conso loan. Pwede ho ninyong gawin yan online or pumunta ho kayo sa pinakamalapit ho ng SSS branch para tulungan ho kayo sa process. Si Ma'am Marie, Marie Elika. Alam niyo si Ma'am Marie, siya ang boss dito sa Tarlac. Tika Tarlac po siya, napakabait at patulungin. Kaya po, sana, Ma'am Marie, paki-entertain lang po mga Tarlacenyo, ha? Palakpakan natin po si Ma'am Marie. Yun ho, nakaupo doon po si Ma'am Vilma po, siya po ang Vice President po dito. Ma'am Vilma, tayo naman kayo. Ayan. So, pwede ho din sa kanya, pero ho, medyo masungit siya ng konti. Kay Ma'am Marie na lang. Ay, niloloko ko lang. Next question.
I'm SSS illiterate, so pardon me for this question. I used to work for GMA Network and medyo mataas yung binabayad ko kasi mas malaki ang sweldo ko po noon. But then now, I'm working for a Christian school. I'm not complaining, pero we know naman magkano lang ang salary ng isang teacher. But I'm not complaining. I'm happier now. My question lang, sir, is there a way to maximize my contribution? Yan, gusto ko yung tanong na yan. Thank you po. Sana maganda rin ang sagot mo, sir. Alam niyo po, pasensya na ha, sumasagot ako. Pumuna kayo. May programa po kami at tinatawag namin po doon, WESP. What is WESP? Workers Investment and Savings Program po. Workers Investments and Savings Program. Ito po, sa medyo may mga mayayaman. Tulad natin, mayayaman. Hindi. Mayabang. Tulad natin, mayabang. Pag may sobrang pera po kayo, invest na ang maximum yata po mga 3,000 or 4,000 a month. Pwede po kayo magdagdag. Pwede nyo po gawing 5,000, 6,000, kahit 10,000. Pag tineposito nyo po yun, pumupunta yun ho sa Workers Investment Savings Program. Pag-retire po ninyo, makukuha nyo po sa yun ang interest po noon every year. Last year po, almost 7%. So, every year po, bumapatong-patong yun. So, maganda po yun. Puntahan nyo po si Ma'am Marie. May WIS program kami sa mga mayayabang tulad natin po. Ako po mayabang ako, nagmiyembro ko niyan. Kasi po, siyempre, presidente rin ako, kaya kaya ko rin magbayad ng mas malaki. Ha? Klaro yun? Next question, how long is the process for the reimbursement of SSS sickness benefits claims? Currently, we have 3 pending claims for SSS sickness for our employee. Si Ma'am Joy, siya in charge dyan. No? Si Ma'am Joy po, Vice President po. Sa pangalan pa lang po, Senior Vice President, Vice President. Doon yan sa office, mga mga masusungit yan. Kaya lang ako, mabait kasi dito ako. Kaya kausapin nyo na ngayon. Thank you po. Thank you for that question. Yung po mga sickness benefit reimbursement application, employers kasi nagpa-file yan, sir, no? Dahil nga, in advance na nila yung sickness benefit sa mga empleyado. So, mabilis na ho ang proseso niyan dahil online, pwede na silang mag-file ho ng ating senior. Sa likod ho, meron ho tayo diyang computer yung nag-inquire para makita yung status, kung approve na ho yung sickness notification that was submitted, kung approve na ho yan ng medical evaluation team ho namin, then pwede na hong i-file yung inyong reimbursement. At yung pong period, mabilis ho yan eh. Kasi pala na pag may sickness notification, ang commitment ho namin dyan within 7 days ho. Or even shorter. Ang aming average ho dyan, nasa 3 days lang, sir, on the average. Nare-receive na ho ng employer. Ang kagandahan, papasok ho yan dun ho sa disbursement account na ng employer. Diretso na po. Okay. So, mabilis na po, 3 to 7 days, pwede ho kayo mag-apply online. Meron din po ako palang sasabihin sa inyo, paki-ano lang po ito bago yung tanong, ha? Sometimes, alam nyo po, alam ko, kasi po ako po nagpe-Facebook. Alam ko po, marami rin nagre-reklamo sa SSS. Okay. Ito naman po ang sasabihin ko sa inyo. Alam nyo po, 42 million miyembro ng SSS. 42 million na Pilipino po. Alam nyo po, ilan ang empleyado namin? 7,000 lang po kami. 7,000 lang po kami. Kaya po, paminsan-minsan po, pagpasensyahan na po kayo, ninyo ako na po nakikiusap na, syempre po, paminsan-minsan yung mga empleyado namin po, Marie, di ba? Alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon, medyo may konting hindi na tumatawa.
Kasi naman po, konti lang talaga kami. Pinipilit ko po na dumami kami. So, sana po, pagpasensyahan nyo rin ang mga empleyado namin po. Huwag po kayo masyadong masungit sa kanila at sinasabi ko rin sa kanila, naaalagaan ko sila, basta aalagaan nila kayo. Okay? Ako na mag-aalaga sa kanila. Ako nang bahala sa kanila, basta maalagaan kayo. Pero kahit papaano po, dahil napapagod din, tulad ko ngayon po, pagod na ako, pero hindi pa ako masungit. In fact, gusto ko pa mag-raffle eh. Halika, raffle pa. Raffle pa. Number 1, Hernan B. Rosete. Palakpakan naman si Fernan Rosete. Saan ka, Fernan? Oh, Fernando, ito yung 1,000 galing kay Governor yan, hindi yan galing sa akin. Gob, salamat, Gob. Actually po, wala akong pera. Si Gob yan nagbigay. Salamat, ha. Salamat, salamat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Kagawad na po. Kagawad na Dela Corpus po ng Canarem Victoria Tarlac po. Magtanong lang po ako kasi may apo po akong nadisgrasya, sir. Kung pwede pong maka-avail ng disability, mag-apply ng disability, yung sir. apo niyo po nagtatrabaho? Opo. Opo, pwede. Apo ninyo, ilang taon po siya? 27 po. Nagtatrabaho siya? Nagtatrabaho po dati sa friendship pero 1 year na pong hindi makapagtrabaho, Yun ang hindi ko masyado alam. I'm sure she stopped giving pay. Yes po. Check po natin kung at least 36 contributions lang ho yan. Kung nagbayad po siya ng 36 times, 36 times nagbayad, ma'am, sa likod, sir. hindi, sa akin po kayo tumingin. Ako po presidente, hindi siya. Pupunta po kayo doon. Sa katunayan, ibigay niyo yung pangalan. Hindi na ako kayo magtanong. Ngayon, masasagot ko kayo. Andiyan po si Ma'am Marie. Punta na kayo doon sa computer. Match-check natin. Ha? Kung kaya. Next question. Sir Rolly, good afternoon po. Hi, good afternoon. Miss Jaisal po from the Pascual Feliciano and Company. Sir, this question po or this concern, I think this would be in behalf of all the employers. Paano po yung mga employers na may mga overpayment? Sir, di ba ang refund is sa SSS, very impossible po yun mangyari, refund, di ba po? So, pwede po ba natin ma-apply itong mga overpayment sa mga future contributions po natin? Number 1, pinakaayaw ko i-apply. Kailangan i-refund yun. Bakit hindi i-refund yan? Sir, actually, this concern po was forwarded sa Member Loans Department po ng Quezon City 2 years ago pa po. Until now po, wala po tayong feedback. Norman, bumaba ka nga dito. Ayaw ko nasa torre ka. Dito ka bumaba. Di kayo. Halik kayo. Joy, dito ka nga. Kita nyo na ipababa ko sila. Sa ito office yan, di yan bababa. Sir, thank you so much po. Member loans po. Clarify po. Ayan, Ma'am Norm. Member loans yung overpayment. Ayan. Meron daw sila overpayment. Hindi ko alam na may overpayment pala. Ngayon ko lang nalaman yan na. Yeah. Actually, nangyayari ho yan, sir, kasi minsan, posted Quiet ko na. nagbabayad ho kayo, ngayon nasobrahan ho yung binayad. So for the cases na sobrang payment, especially for the member loans, yes po. Meron ho kami na request for refund. Pupunta lang ho kayo sa branch, tapos magpa-file ho kayo ng request for refund. Titingnan ho kasi yung iisa-isahin ho yung records ninyo para makita talaga kung meron nga ho kayong overpayment at kukumputin. And then pag may nakita ho talaga, you can request for refund ho. Doon sa branch ho namin yan. Hindi. Sorry to interrupt, ha? Yes po. Hindi ako payag kasi 2 taon na eh. Yes po, sorry to interrupt din po kasi nakaka-5 letters na po tayo. Pwede Wala po pa siya po ngayon pumunta sa likod, sir. At tignan. Pumunta ka doon sa likod? Yan. Sino in charge dyan? Kahit sino, pwede? Marie, sama mo nga, i-check na niya kung may overpayment sila, tapos ayusin na ngayon din, ha? Ngayon din. Sir, yan. Makikita ho yan sa record letter ngayon. namin.
5 letters po yung ginawa namin for Hindi na nga. Naintindihan ko. Ako. Ulitin ko, 2 taon hindi sumagot. Ngayon, utos ko, pupunta ka doon, in 30 minutes, may sagot ka Makikita na. na ho yan lahat. Oo. At pag hindi in 30 minutes, patay kayo sa akin. Sa member loans ho yan. Makikita ho natin sa record. 30 minutes. Report kayo sa akin, ha? Kung hindi, lilipat ko kayo sa holo lahat. Last question. Good morning po, Mr. President. Good afternoon na po. Good afternoon po, sorry po. So, ako po si Kathleen Reyes, HR Supervisor po ng Electa Tarlac Aggregate Corporation. So, ang question ko lang po, yun dun po sa portal natin sa SSS, sa employer. Sir, kasi before, nakikita na po yung mga approved na sickness, yung tungkol po to sa reimbursement. So, before kasi nakikita mo na yung mga approved sickness. Ngayon, hindi na? Ngayon po, kailangan... Patay kayo. Oy, ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. Oy. Ngayon po kasi kailangan mo i-input yung transaction number tsaka yung date kung kailan in-upload. So, may times po kasi na yung transaction number medyo hindi na ipiprint. Yun. Nahihirapan po kami na i-trace kung sino yung mga approved na. Yung mga na-approve. Sige po. I-check natin dapat po kasi nakikita nyo yun kung ano yung status ng mga sinubmit nyo. Yun po. Oo. So ang sinasabi nyo hindi nyo Hindi po. Kailangan po i-input yung transaction number. Pwede nyong gamitin yung SS number ng member to check yung status. Kung hindi nyo alam yung transaction number, pwede yun natin siyang gawin ngayon sa computer. Basta alam nyo yung SS number and the complete name. Opo. Pero possible po bang mabago pa yung pinaka-display natin? Kasi dati talaga parang 1, 2, 3, 4, 5, di ba nakashow yung mga approved na. So, very easy sa amin na nakikita na namin na nakikita mo pa rin ngayon. So you're saying hindi mo na siya nakikita. Ano po? Check natin, ma'am. Sige po, i-double check ko na lang po. Thank you. Namin sa likod, sir. Yung sinasabi nila. Pwede yung makita sa likod ngayon. Ayan, pupunta na siya sa likod. Ayan na, maayos, ha? Ito, gusto rin to, may problema lang siya. Tulungan nyo na lang. Hindi sila nagkakaltas dati sa SSS. Ngayon, gusto nila magkaltas. Paano daw nila gagawin? Pwede yung magbayad sila ng contribution ho. Kahit saan ho ng mga bangko, ilan hong employees, ilang pagkaltas ma'am ngayon nakasit ngayon kasi super naman ma'am, bumalik na yung ng negosyo. Aayusin namin ngayong this coming April. Nakasit po kasi ma'am. Hindi na matagal na kami hindi nagkaltas ma'am. Kung hindi kayo nagkakaltas dati po, pasensya na po kayo. Punta kayo sa SSS opisina talaga po. May mga forms lang po kami para po kasi i-assess po lahat yan Yung ilan ho yung buwan na hindi ninyo nabayaran, kailangan pumunta ho kayo sa office natin para makita ho lahat. Ayusin nyo yun. Alagaan niyo yung mga empleyado. Kawawa naman, Sige. Yeah. Alam nyo, para hindi kayo magutom, nagpapaserve na ako ng pagkain, Para kung may mga tanong pa kayo, maayos ko na lahat, Para ang Tarlac, makikinabang talaga sa SSS. Kahit kutob na ako, ito lang kinakain ko. Next question. Good afternoon po. This question about loan po that is already settled, pero nag-a-appear pa rin siya sa mga sa profile sa mga profile po namin. So settled na siya 2022 until now. Continuous pa rin po yung interest tsaka penalties. Actually, meron ho talaga tayong mga case na ganyan. Minsan ho, fully settled na. Ngayon, ang nangyayari ho kasi, pag may mga nakita ho na pinagbayad na huli, ipinopost, nare-reopen po yung loan. So, ang gagawin ho natin dyan, yung specific case na ho yan, titignan ho natin yan sa branch, dito sa pinakamalapit na branch, para ayan ho si Marie, para ho maiayos ho yung record na yan at mai-update. Kasi nagkaroon lang ho ng konting problema ho yan sa ating computer. So, kasi 2022 pa yun na-settle. So, 2022
2022 pa yan na-settle until now, continuous pa rin yung penalties niya. So kaya nga, aayusin ho natin yan kasi kung talagang settled ng 2022, mawawala ho lahat yung mga penalties na yan kasi supposedly tumigil na ho yan ng 2022. Kaya aayusin po yung specific record ho na yan para maitigil ho at matanggal yung mga penalties. Ma'am, kasi parang paulit-ulit na po kung pumunta sa Tarlac branch. So yan, si Marie ang pupuntahan nyo na lang. Thank you po, thank you. Ayan, good afternoon po, Sir Rolly. Tatanungin ko lang po ang tungkol po sa maternity leave po ng aking anak. 2 years na po siyang nanganak, pero may erasure daw po ang birth certificate. Tuwing pinapalo up po namin sa Kamiling, wala pa po daw update. Nakapag-file na ho kayo? Nakapag-file na po kami, ma'am. Magto 2 years na yung baby. Hindi ho rejected yung walang hindi naman kompleto ho yung documents. Kompleto po dahil ang sabi po, erasure daw po at underpayment, sabi ni Sir Elmer po. Check din natin sa likod. Si Branchette Marie. Para ho yung specific. May Branchette. Sino yung Branchette ng Kamiling? Kamiling daw siya nag-file? Po. Si Ma'am Mona, nandyan ho yata, Pero check ko natin yung status. Is it online? Check ko natin kung nasaan na ho yung claim nyo, whether under processing ho siya, or kung ang status may hinihingi ho na additional documents para ho ma-process. Meron po tayong e-services kiosks sa likod. Kung meron po kayong mga tanong regarding your actual account. So, meron po tayong mga mag-a-assist sa inyo. Hanapin nyo lang po yung mga e-services kiosks natin sa likod. Hello? Gusto ko lang po malaman para tapos na tayo, para matuwa kayo lahat. Sino dito sa inyo hindi pa miyembro ng SSS? Sino? Pakitayo. 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 Sino ang hindi miyembro ng SSS? Bakit tayo? Okay. Alam niyo po, hiningi ko yung permission ni Cobb. Nagte-text si Cobb doon, nagte-text ako sa labas. Alam niyo, para kasinsero ni Cobb, at saka alam niyo po, kami sa SSS, kung sino gusto tumulong sa amin, tumatanggap kami. Gagawin ko kayo miyembro ng SSS ngayon. At kinausap ako, alam niyo po, itong party list ng SSS GSIS pensionado, gusto kami tulungan. Alam niyo po ako, basta tumutulong, tinatanggap ko. Yung 570 pesos na kailangan bayaran para maging miyembro kayo, babayaran niya lahat para sa inyo ngayon. So, miyembro kayo lahat ngayon ng SSS. Ha? Okay? Cobb Susan, salamat sa tulong nyo. Pakilala ko po sa inyo ang Secretary General ng party list na, anong party list nyo? SSS GSIS pensionado, sir. Yun ang party list at ang Secretary General niyan po ay si Mr. Tyron Rigor. Andyan siya. Tyron, marami po, hindi Sir Tyron, marami po dito hindi miyembro. Sir, salamat po. Ginawa nyo silang miyembro, sir. Pumila ho kayo doon. Bayaran nyo na yung kung ilan man kayo, lahat yung mga tumayo. Pumila na kayo, kumuha na kayo ng SSS number. Bayad na yung unang membership nyo. Okay? Okay. Oh, sandali. Kumain muna kayo. Okay lang. Ito ang karantasiya ko. Hindi ako aalis pag hindi kayo rehistrado. Yung mga hindi pa nagmimiyembro, yung mga lumang miyembro,
ay magbayad naman kayo, okay? So ayun po mga ka-vlogs, no, ang kabuuang naganap na open forum during the stakeholders forum sa Tarlac City the last April 2. So napakarami talagang issues, mga problemang minabato sa SSS at nakita nyo naman kung paano sinasagot ng SSS kasama ang SSS President Rolando Ledesma Makasait. So abangan nyo po the next episode natin dahil isa-isahin natin ang mga problemang yan kung paano yan nakakaapekto sa SSS at sa mga miyembro nito mga ka-vlogs. So abangan nyo po ang ating next video upload regarding this mga ka-vlogs kasi atin po yung isa-isahin na tatalakayin ang mga issue na nabanggit po dyan sa open forum na yan kasi totoo naman na nangyayari talaga yan sa SSS. So para po kayo maging updated, i-subscribe nyo na po ang ating YouTube channel at pindutin nyo po yung notification bell, ilagay nyo sa all mga ka-vlogs para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun mga ka-vlogs ha, see you next video natin and shout out nga pala sa mga taga Tarlac. Ayan, dahil dyan po ginanap ang pangalawang SSS Stakeholders Forum ngayong 2024. Maaari nyo din po i-like ang video na to. Kung meron ka mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.